good day everyone! Welcome po sa aking channel. Ako nga pala si Ate Abs at sa channel na ito ay nagsishare po ako ng mga tipid hacks, ideas for budgeting, ideas kung paano kumita kahit nasa bahay lang at iba pang mga diskarte upang makasurvive sa ating pamumuhay ngayon. So for today's video guys, alam ko na na-experience nyo ito. Kadalasan ba na nare-reject ka sa mga surveys? Yung tipong eligible ka daw to take the survey pero pagkatapos sagutan ang pre-qualification questions, di ka na qualified? Or yung nasa kalagitnaan ka na ng pagsagot sa survey at biglang nag-refresh at di na nag-continue? Kaya ngayon, naiinis ka dahil dito at naiisipan mong itigil na ang nasimulan mo? Oops, wag na wag mo yang gagawin. Malapit ka nang mag-withdraw. Pagpatuloy mo lang yan, di ka nag-iisa. Nararanasan ko din yan. Sana makatulong itong tips na ibibigay ko para makapagpatuloy kayo at matapos ninyo ang survey ninyo. Pero, hindi ito assurance na talagang perfect na lahat na matatapos mo kasi depende po yan sa information na ibinigay niyo before. At kung bago ka pa lang dito, don't forget to like and subscribe to my channel para mas mag-grow pa tayo at malay mo soon magkaroon tayo ng freebies para sa mga subscriber na gusto ding dumiskarte tulad ko. So, let's get started. Number 1. Basahing mabuti ang instruction. Unawain bawat tanong at ang mga pinapayagang sagot. Minsan kasi, hindi na tayo nagbabasa lalo na kapag medyo familiar na sa atin ang question, kaya tayo ay nagkakamali. Okay? Number 2. Maging tapat sa mga sagot. Huwag magbigay ng maling impormasyon. Dito, situation-related mostly ang tanong so dapat in real life din ang sagot mo. Number 3. Kumpletuhin ang profile. Siguraduhin tama at kumpleto ang mga detalye sa iyong profile. Dito kasi sila nagbabase kung anong survey ang nababagay para sa iyo. Number 4. Magkaroon ng stable na internet connection. Maiiwasan ang mga disrupted na sagot. Minsan kapag mahina ang internet, naglo-loading ang iyong sagot at di mo na mamimit ang time na kailangan sa pagsagot ng survey. Number 5. Gamitin ang tamang device. Mas mahusay kung gagamit ng smartphone o tablet. Sa Pons.app, mas compatible siya sa phone o sa tablet. Kaya mas prefer ko na kung magda-download kayo nito, ganitong gadget ang gagamitin nyo. Number 6, sumali sa mga reliable na platform. Mag-research ka tungkol sa mga legit na online earning platform. Marami ng mga app ngayon kaya talagang sa legit lang tayo na survey app sumagot upang maka-withdraw din tayo at di masayang ang effort natin. At panghuli, huwag mag-cheat. Iwasan ang paggamit ng mga automated tools o pagpapasagot sa iba. Mayroong mga surveys na very sensitive at masisense nila na nag-cheat ka. Pero minsan din kahit di ka naman nag-cheat, akala nila na hindi ikaw yon. Kaya maiinis ka na lang talaga. Kahit sa survey, may trust issues pa rin. So ayan guys, ang pwedeng sunding mga tips upang di tayo ma-reject sa mga surveys. Pero as promised, may bonus tips ako sa inyo at secret lang natin to ha. Bonus tip, nasa number 2 tip ko na maging tapat ka sa mga sagot mo. Of course, honesty is the best policy tayo, pero minsan, if di ka makaka-relate sa question, you need to do something para kumita. So, ang tip ko sa inyo, kung alam niyo naman ang sagot, halimbawa, ang survey is related sa mga smokers. Try to relate yourself to someone na nagsusmoke. Example, your husband, or your father, or your uncle, or even your relative. Imaginein mo na ikaw sila habang sumasagot ng survey. In that way, honest pa rin ang mga sagot mo, pero yun nga lang ikaw yung sumasagot in behalf sa kanila. And if sasabihin ninyo ngayon, di ba sabi mo bawal mag-cheat? Yes, bawal mag-cheat at hindi iyon cheating dahil nire-relate mo lang yung senaryo kung ikaw ang nasa sitwasyon nila. And another tip din, kung kahit kailan di mo na-experience yung mga questions nila, try to be your fantasy self.
What I mean is, di ba, meron tayo sa self natin na parang gusto nating i-try but hindi pa natin na-achieve. Nasa isip pa lang natin pero may plano na tayo kung mangyari man. Ganon ginagawa ko, guys. At kahit marami akong rejections, di ko yun iniisip. Ang ginagawa ko, kung ma-reject man ang survey ko, binabaling ko na lang sa ibang ways of earning ng app ang attention ko para kahit papano kumikita pa rin ako. And ayun na nga guys, another Pawns.app related vlog na naman ang natapos. Next video, share ko sa inyo ang aking withdrawal na $10 na pinag-ipunan ko, and take note, di pa siya nag 1 month after my last withdrawal. So stay tuned for more discarded videos. Have a great day and bye guys!